Kasi ngayon si papa mo, mag 80 years old na. Mahina na po. Opo, mahina na. Palagi, sabi po niya sa amin na, ihanda daw po namin yung sarili namin pag wala na siya, ganun. Tapos, sinasabi po namin sa kanya na, ano pa, na huwag ka magsabi ng ganyan kasi kailangan ka pa namin. Like siya, ikaw na lang yung natitirang magulang namin, ganun. Kasi yung mama namin wala nang pakialam sa amin. Tapos, tumatawa lang siya sa amin. Tapos, hinahag niya kami kahit alam naming nasasaktan din siya. Pero parang baliwala na lang sa kanya kasi yun na yun eh. Hinanda niya na lang yung sarili niya. Ngayon ba ay gusto mong makita siya ulit? Opo. Si mama? Ha? Gusto mo bang Galit makita? po ako sa mama ko. Mm. Galit na galit. Marami po akong tanong sa utak ko na di ko magawang sagutin or bisan kinsa na tao dili kaya saguton kay siya rin makasagot. Gusto na ko nga sa iyahang mismo galing mismo sa bibig niya yung sagot na sa mga tanong ko. Kaya baka po kasi pag galing sa ibang tao fake lang eh. Sa kanya kasi baka totoo. Nagsabi siya ng totoo kaya gusto ko pong maliwanagan. Yung rason. Opo. Bakit iniwan kayo? Opo. Bakit daw kami iniwan ni mama? Like, kung naapa daw ni mama, what if wala daw nag-suffer? Tapos may nag-aalaga daw sa amin. Tapos hindi po kami hiwalay-hiwalay na magkakapatid. Buo pa rin daw po kami. So, isa pa sa mga kuhan ko, ikaw ba ay nagtatrabaho ngayon? Opo. Working student po, babysitter. Yan po yung ginagawa ko. Sir kasi, para kay kaibigan Dexter, tulog si kaibigan. Anda, kaya sabi nila, may tag 2,000 daw kayo. Halika kayo! Birthday to you! Nakakatuwa! Tawa pa rin. Laban lang, ganyan talaga. Ay, ito kay Kuya! Mula na makilala. So yun, good morning po mga kababayan. Sa mga kababayan nating taga-subaybay sa ating YouTube channel at mga nakapanood sa kwento ng buhay ng pamilyang Amerikano or may lahing Amerikano. Ngayon po ay natunto natin yung isa sa mga kapatid ni Ricky, isa sa kapatid ni Marile na ngayon ay nandito po sa Panabo kung saan nag-aaral at nagtatrabaho, mga kababayan. So ngayon ating matunghayan po ang kanilang kwento, kung ano po ang kanilang masasabi o may bahagi na kwento ng buhay nila. So ngayon andito sila. Si Gina po. Gina? Mika po, Loans. Mika? Loans. Ikaw? Gina Loans po. Oh. So sa kanilang pagmumukha ay talagang makikita mo rin na may dugong Amerikano. No? American. So kayo ba ay, o ikaw Gina, alam mo ang kwento ng buhay ng papa mo? Dili po halos tanan sayo man ko nawalay sa iyaha. Tapos kay gikuha ko sa akong ate para paeskwelahon. Ilang taon ka bago lumisan sa piling ng papa mo? Grade 3 pa po siguro 8 years old pa ko ana. Wala na ko sayang poder. Gidala ko ni ate diri para paeskwelahon kay nagkalisod po si papa dito anya di pud minilya kaya ati manon. Karanasan mo doon sa inyo sa Nagas bago naging tumira doon sa Mati? Ang masasabi ko mas better po dito sa Nagas kaysa po dito kay kuan po dito magud is mahinahon po ang buhay dito. Dili man po mi kanang makakaunjod pero
kompleto po mi kay naa pa kong mama mag-alaga po sa mga to sa una pa, pero karon is wala na po. Pero okay na po ko dito, nandito po si ate, siya na po yung nag-aalaga sa akin. So, anong taon ka noon nung kinuha ka ni ate mo? Grade 8 po yata, opo. 8 years old. Opo, 8. So handa ka na noon na mapalayo sa mama mo, papa mo? Ano po, umiyak po ako kasi iniwan po ako dito ni ate. Iniwan po nila ako dito kay ate, tas hindi ko po kasi masyadong kilala pa yung ate ko that time, kaya po umiyak po ako, hinahanap ko po si papa, pero nasanay din po ako kasi po sabi ko inalagaan po ko ni ate. Si ate mo yung half sister mo? Opo. So yun yung nag-guide sa ngayon. Opo. Alam mo ba na ilang taon ka pala nung nagkahiwalay si mama at papa mo? 12 years old po ata, nabalitaan ko lang kasi tumawag po yung papa ko at saka hindi po talaga ako makapaniwala na nangyari yun kasi nag-promise po sa akin yung mama ko na dili mi niya biyaan and so, iyahamin, iyahamin may suportahan hantod sa among pagdako, tapos wala na, nabalitaan ko na wala na siya. Giyaan namin niya. Tapos nag-expect ko nga ng graduation day na siya para mutao dong madalama kay ingon man siya nga anak ako mutao dong ako po ay yan na siya na sabi po niya na siya daw po yung kakabit ng medal sa stage, tapos wala po siya doon nung time na yun, kaya yung ate ko na lang po yung gumawa. Yung promises niya po sa amin naglaho po na parang bulan nung dumating po yung lalaki sa buhay niya. Yung kinabit po niya, yung nangaliwa siya. Nangaliwa siya? Opo. So yung lalaki na yun, kilala nyo? Opo. Tinulungan, sabi po kasi ni Papa, tinulungan daw po niya yung lalaki yun kasi nga daw po, umalis daw po sila sa kanila kasi may atraso daw po doon sa kanila, kaya po tinulungan ni Papa, maawain po kasi Papa namin, tapos ayun, naging close po sila ng mama ko tsaka yung lalaki. Tapos hindi po alam na papa ko na may nangyayari na pala sa kanila for how many years. Kaya po ganun, galit po sa kanya yung papa ko, galit po ako sa kanya. Galit po kaming lahat. Alam mo ba nung na-interview ko si papa mo, sabi niya mukhang malapit na daw siya sa parang mamahinga. Parang hindi na daw niya kaya. So sana daw ay kahit papano ay makita or matrace man lang daw yung pinagmulan niya at pangarap niyang makita yung pinakakamag-anak niya, magulang niya, yung papa niya talaga. Yan po yung dream niya dati pa. Sinasabi niya po yan sa amin na gusto kong pumunta sa Amerika para makita ko yung mahanap ko yung mga pamilya ko doon, gano'n. Tapos sabi ko sa kanya na wala man tayong pera, paano ka makapunta doon? Tapos ingon siya na magtaya ko luto, manalo ako, gano'n. Tapos ingon, sabi ko din sa kanya na na lang pagdako na mo basin buhi pa ka na tayo magnitamig professional na trabaho po paraan, tapos mag-ipon ni para makaadto siya dito, balag siya lang isa kaya siya na may nakatuntun kung kaya pa niya. Tapos mingon siya na siguro patay na ko ng mga higayon na kaya kasi ngayon si papa mo mag 80 years old na po. Opo, mahina na. Palagi sabi po niya sa amin na ihanda daw po namin yung sarili namin pag wala na siya, ganun. Tapos, sinasabi po namin sa kanya na, huwag ka magsabi ng ganyan kasi kailangan ka pa namin. Like, ikaw na lang yung natitirang magulang namin, gano'n. Kasi yung mama namin wala nang pakialam sa amin. Tapos, tumatawa lang siya sa amin. Tapos, hinahag niya kami kahit alam namin nasasaktan din siya. Pero parang baliwala na lang sa kanya kasi, yun na yun hinanda niya na lang yung sarili niya. Ngayon ba ay gusto mong makita siya ulit? Opo. Si mama? Ha? Gusto mo bang makita? Galit po ako sa mama ko.
galit na galit. Marami po akong tanong sa utak ko na di ko magawang sagutin or bisan kinsa na tao dili kaya isaguton kay siya rin makasagot. Gusto na ko nga sa iyahang galing mismo sa bibig niya yung sagot na sa mga tanong ko. Kaya baka po kasi pag galing sa ibang tao fake lang eh. Sa kanya kasi baka totoo, nagsabi siya ng totoo, kaya gusto ko pong maliwanagan yung rason Opo. kung bakit iniwan kayo. Opo. Ilang taon ba yung bunso nyo nung iniwan? Ano pa po, siguro 4 years old, nawalay na po siya sa amin. Dinala niya. Opo, dilala niya po kasama yung Anong balita? 2. Anong balita opo, ngayon? pala. Yung mama mo? Wala na po, wala po kasi kaming contact sa kanya. Hindi nyo alam kung Opo, saan. hindi po namin alam. Pero sabi po nila na, daw po, nagas daw din po sila sa Kabuaya. Nandun po sila natira, tapos sinabi ko lang sa sarili ko na, bakit pa natin sila guguluhin kung masaya naman siya sa bago niyang pamilya, so dapat maging masaya na rin tayo. Pero sinabi ko lang yun para mapabuti yung loob ng mga kapatid ko. Kasi tinatanong nila sa akin nga, si mama lagi, bakit daw kami iniwan ni mama? Like, kung naapa daw ni mama, what if wala daw nag-suffer? Tapos may nag-aalaga daw sa amin. Tapos hindi po kami hiwalay-hiwalay na magkakapatid, buo pa rin daw po kami. So, isa pa sa mga kuhan ko, ikaw ba ay nagtatrabaho ngayon? Opo. Working student po, babysitter. Yan po yung ginagawa ko. Dapat po hindi po ako nagtatrabaho ngayon kasi nga po underage pa. Pero dahil po sa hirap ginawa ko po, nagtatrabaho po ako para sa kanila. Kasi hindi din po kasi kaya ni ate na tustusan kaming lahat kasi may pamilya din po siyang binubuhay. Tapos hindi po masyadong malakas yung trabaho ng kuya ko, yung kita niya. Kaya wala po siyang choice kundi pagtrabahoin din po ako. Kahit malabag po sa loob niya na dapat pagtapusin niya po muna unang pag-aaral, pero hindi niya nagawa. Kasi, pero sinabi ko na sa sarili ko na, sige tatrabaho na lang po ako at pumayag na lang po ako na magtrabaho kasi alam ko rin naman po na makakatulong po yan para yun lang may halaga din po ako sa papa ko. So, balita ko, ikaw ay nagpapadala pa sa papa mo, sa mga kapatid mo. Opo. Every week. Every week ka nagpapadala. Opo, every week. Magkano ba ang sahod mo sa isang buwan? Ano? 1,300 po kasi yung week. So, yung buwan. So, for mga 5 mahigit. Opo. 5,000 mahigit. So, yun ay hinahati mo yun? Opo, hinahati ko po. Para may pang padala. So, alam mo ang ilang months ka na ba or ilang araw na ba na hindi ka nakabisita sa Mati? Sa papa mo? Mukhang taon na po, taon na po. Mukhang 1 year na po kasi last year nandun po kasi kami. Bumisita po kami sa kanila tapos nakikita ko na lang po yung papa ko na while bumibisita po kami doon, masaya po na malungkot kasi masaya po kasi nakita ko po ulit yung mga kapatid ko, gano'n, hug sila sa akin, tapos umiiyak kasi miss daw nila ako, gano'n. Tapos yung papa ko naman, hinag ko siya, tapos sabi niya na kumusta na daw ako, gano'n. Kaya ang payat ko daw kasi parang hindi daw ako kumakain. Tapos sabi ko na okay lang, kumakain kaya ako ng madami. Hurot pa magay na ko, maubos ko pa na yung isang bandehang kanin, gano'n. Tapos sabi niya na, ay, atikod. Pero siya si jolly si papa mo. Pero sa sarili niya, nakikita na, sabi niya talaga na, mahina na ako. Opo. Sabi niya, marami na akong sakit. Totoo po yun. Tapos palagi niya po sinasabi na ihanda na nga daw namin yung sarili namin. Tapos sinasabi po, nagagalit po kami sa kanya kapag nagsasabi po siya na paano na siya, gano'n, ano nilang daw. Sabi namin na, huwag kang ganyan, papa. Bata pa kami o kailangan pa namin ng magulang, gano'n. Tapos
Tapos, sabi niya lang na di daw maiiwasan yun kasi nga may sakit daw siya. So, pinipilit na lang po namin na pasayahin po siya. Tapos, hindi na po namin siya pinagsasabihan kung ano-ano na ikakagalit niya. Para hindi po siya ma-stress. Oo. Kung sakaling nanonood si mama mo ngayon, napapanood niya, anong sasabihin mo kay mama? Ay ma, kumusta ang mga bata nga bilin ni mo sa una? Dako na, kaya na nila i-handle kaugalingon. Dili na ka na mo need. Siguro mamimiss ka na mo. Kaya, labi na akong mga igsoon nga mas bata pa. Kaya syempre mangita silang mama, pati na si J-Man. Pero, kaya na ko i-handle. Kami ni ate, kami duha nagtaguy, kami duha ngitindog, nagilikanan sa ilaha. And, wala ko kabalo if nag-unsa na ka na. Ay, hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa'yo ngayon. Pero sana masaya ka. Kasi nga sabi mo masaya ka kasama yung bago mong pamilya. And then, okay lang po kami kung tatanungin nyo. Maayos lang po kami na nawala kayo kasi wala na pong manluloko sa pamilya namin. Yun lang Sa po. papa mo? Opo. Si papa mo ba ay paano mo ipamahagi yung kwento ng papa mo? Kung gaano si papa mag-alaga. Sino ganun? Actually, si papa po, paminsan-minsan unfair. Kasi, Bakit mo masasabing unfair sa'yo? kasi si papa po kasi may favorite saming magkakapatid. Tapos, ako na daddy, siguro nasasaklan kasi hate niya po ako dati. Mas love po niya yung ate ko, tsaka yung mga kapatid ko. Kaya sabi po ni papa sa akin na, ay pag tumatawag po siya sa akin, nag-chat, tinatanong niya po kung kumusta na daw yung ate ko. Yung ate ko po, tinatanong niya, hindi po ako, tapos sa akin po siya nag-chat, tapos nagpaminsan-minsan nag-chat lang po siya kapag kailangan niya ng pera. Tapos yun lang po, dun niya lang po ako naaalala, kaya po, pumayag nga po ako nag-work, para nga po, may halaga ako sa kanya, mapansin niya rin ako. I was begging for attention, nagikan sa iyaha, ginahatag nila kay ate, gusto po na ako ma-feel. Tapos, naarang-arangan na po na okay na po si Min, napansin na po niya. Nakuha na po ako attention na akong gusto. Gusto mo bang pumasyal doon? Ngayong Sunday nga daw po sabi ni ate na baka magpunta kami doon sa Mati. Sige. Para bumisita. Pero baka hindi ako. Kailan ba ang exam nyo? Sunday po. Ay, oo. So, kailan ang ma-extend? Kung hindi po ako Sa makakuha susunod ng na lang. exam, sa susunod na Sunday na lang po. Absent na lang po ako ngayong Sunday. I-exam nyo man. Pwede po mag-take ng sa ibang araw ng exam. Pero ikaw So, lang po anong grade? mag-isa. Anong grade ka na ba? 9 po, na dapat 11 ako now. Kasi I was 17 years old na. So, karon nag-ALS ka ngayon. No po, Sunday. Dati po ay last year nag-ALS ko because insecure ko sa akong kaugalingon kay mga classmate ka-batch dati is wala grade 11 na sila, tapos ako still grade 9 pa. Tapos, Bakit? Anong nangyari? nag-stop po kasi nagtrabaho. Tapos last year naging tuig pa. Yung ate ko po kasi sabi niya na may sari-sari store po kasi yung papa ko dati. Tapos wala pong nagbabantay. Sabi niya na pumunta daw ako doon para ako daw yung magbabantay pero mag-aaral din po. Kaso nung pumunta po ako doon, hindi po ako nakapag-aral kasi wala pong umasikaso ng papeles. So kasi po busy po sila. Tapos yung ate ko nandito siya. Yung papa ko naman hindi ko maiwan-iwan kasi may PWD rin si papa. Tapos mahihain din po kasi ako, hindi po ako pumapayag na ako lang mag-isa pumupunta sa school. Gusto ko may kasama, kaya po hindi po ako nakapag-aral. Tapos, bumalik po ako dito, nag-aral ako ulit ako ng ALS. Kaso hindi po pumasa, hindi po kasi ako tantong matalino. Kaya po nung lumabas po yung result ng exam na hindi po nakapasa,
umiyak po talaga ako ng sobra. Kasi, kaya nga, insecure nga ako. Lahat sila nakapagtapos na 1 year na lang sana magtatapos na ako. Tapos pwede na akong makakuha ng trabaho na marangal. Malaki yung sahod para ma-provide ko rin yung family ko. Pero hindi, ganun. Grade 9 pa rin. 3 years na naman ulit yung hihintayin para makaahon ulit. Pero kahit ganun, hindi ko lang dinibdib. Kahit nahiya akong pumasok sa school kasi nga, mambabata pa nila 13 years old, 14 years old yung mga classmate ko. Tapos ako yung pinaka-ate. Parang nakakahiya. Tapos pag nagtanong sa school na, pila de edad, ay, ilang taon ka na ba? Ganun. Tapos sabi ko, 17 years old. Tapos parang sa sarili ko gusto ko mag-lie na 14 pa ako kasi nahihiya ako na, ang tanda-tanda mo na, grade 9 ka pa rin, tapos 17 years old, balikbayan, ganun. Ayaw kong matawag na balikbayan. Pero hindi ko lang po dinidibdib. Ang importante po sana makapagtapos para po nakakuha ng trabaho. Tama yan. Gawin mong motivation yung pamilya, papa mo, mga kapatid mo. Ha? Dahil alam ko yung sitwasyon nyo doon ngayon, lalo na siguro yung mga nakaraan yung nandun kayo sa Naga. Alam kong mahirap siguro yung naalala mo pa yung buhay nyo doon sa Naga? Opo. Nung kabataan pa po namin, masaya po kaming naglalaro lang, wala pong problemang iniisip. Tapos, dito pa, opo, si mama, buo papa. kami. Pas, yung mama po namin nakikipaglaro po yan siya sa amin, ng bahay kubo. Tapos, lahat-lahat ginagawa namin kahit hindi kami nakakain ng maayos, pero nagtatawanan kami habang kumakain. Tapos, pag bumibisita po kami doon ulit, maiisip po na lang po yung mga hanggang memories na lang na di na talaga siya mauulit. Napako na lang sa bahay na yun. Tapos, yung ibinenta kasi ni Papa. Yung lupa niya doon. Tapos, pag bumalik pa kami doon, parang iba na yung may-ari. So, sinira na yung bahay. Oo. Yung bahay doon. Yung memories parang parang nalulungkot kayo. Oo, kasi yung bahay na yun, ilang taon din yung hindi man siya natapos, pero masaya kami nandun. Ilan lang ba kayo doon sa Nagas na community? Konti lang ba? Super konti lang po. Like, dito po kasi lapit-lapit lang yung bahay. Tapos doon, ang layo-layo parang... Walang school. May school po, pero malayo. Lakad pa ng mga ilang oras. Meron. Sa Kabuaya meron. Pero mga ilang oras ang lalakarin, kung lalakarin? Siguro po 3 hours kung lalakarin. Kasi nga bundo-bundo. Tapos kung sasakay ka po ng bangka, siguro 1 hour. 1 hour. Kasi mas malapit kasi, pero pag maalon po kasi, so wala pong choice kasi maglalakad. Pero hindi naman po kami nakapag-aral doon, hindi po namin yun na-experience. So saan ka talaga nakapag-aral? Dito sa na sa Mati po. Mati City na. Opo, doon po ako nag-grade kinder, tapos grade 1 and grade 2. Kaya napalipat kayo doon sa Mati City dahil binenta. Para makapag-aral po. Hindi ko nagpaano sa kanila, nagpa-eskwela doon. Oo. Nandun sa Manila. So ngayon, itong gusto ko rin mamaya, kakausapin natin si Rica, ang kapatid ni Ricky. So bago yon, kakausapin muna natin si ate. Halika ate. Dito si ate. Anong pangalan niyo po ate? Mercy po. Mercy. Mercy. Kayo po ay magkapatid sa ama. Opo. At kayo na rin ang nagiging parang ina. Opo. Opo, siya po yung tumayong ina sa akin. At ang pagmumukha niyo po ate ay talagang nakukuha mo pa rin yung... Parang anak ko daw siya pag yung nandito siya sa akin tong kinuha ko siya nung grade 3 siya. Hindi sila makapaniwala na hindi ko anak ko daw siya. Kung hindi ko anak, kapatid ko yan. Kasi kamukha ko raw. Mga talaga, may dugong Amerikano. Di ba? So ngayon ate, paano mo matustusan? Paano mo masuportaan
na kayo po ang bumubuhay ngayon dahil dalawa ang... Ilan po ba ang anak niyo po? Kahit 5 po. Tapos may dalawa pa na ano. Kinakasya ko lang yung ng ang asawa ko. Kung meron man excess sa kanyang sweldo, so makapadala ako sa kanila doon sa Mati. Tapos sa kanila makasyahan, basta ano lang kanang kahit kaunti lang matulong, okay na basta meron. Naisip mo rin ba ate na katulad ni Lolo or Man na pumunta ng US? Hindi ko na siguro kayanin pumunta ng US. Wala na sa isip mo po? Opo, kasi ang aking dasal ko lang sa kanila, mga kapatid ko lang sa Sa pangalawang po, yun lang ang hinahangad ko sa kanila. Sila lang dapat ang matulungan, kaya sila talaga ang walang-wala. Sila talaga ang walang-wala niya. Tapos po, yun lang po yung pangarap ko sa kanila. Yung, kung mawala man yung papa ko, kasi matanda na kasi, ano lang, may magpapa-eskwela sa kanila. May papaaral. So yun yung pinaka yun lang, hiling nyo po ate, ko po, na makapag-aral na tuloy-tuloy. makapagtapos sila lahat. Kasi yung papa ko, hindi talaga makatrabaho kasi siya, may sakit yan. Yun lang talaga yung ko, hiniling ko sa Panginoon na sana mayroong magpapaaral. mayroong magpapaaral sa kanila, matapos sila. Kaya sila Ano kung pupunta sa ibang lugar? Ganun. Papayag ka? kung doon sila doon sila dalahin ng kapalaran, okay lang siguro sa kanila. Ikaw, Gina, tatanungin kita. Papayag ka ba? Kunwari, merong sponsor na pwede kang sa ganitong lugar na dito ka mag-aaral para ipagpatuloy at isipin ka pa rin na parang pamilya, ganun. Papayag ka ba? Kung may mabuting hangarin po sila sa akin, kung may patutunguhan naman po lahat ng paghihirap ko, papayag po ko. Pero kung wala, gagamitin lang din po ako sa kung ano pa man, hindi po. Ayaw ko po. Pero, sige lang, meron namang mga mabubuting mga sponsor talaga. So ngayon, sinasabi ko lang yun para alam ko rin na may posibilidad na papayag din kayo, di ba? Pero kasi may mga sponsor na talagang gusto talaga nila yung ginagawa nila na nagpapaaral ng mga bata na may mga pangarap. May pangarap po. Oo. Yan lang po ang sana sa kanila kay. Ako po, okay naman ako sa aking sa aking sitwasyon ngayon. Sila lang po. Sila lang talaga. Sila lang ang tinitingnan niyo po ate. Kapatid nila Ricky nila Boy. Mika. Siya talaga ang dapat yun matulungan kasi kailangan yun talaga nilang tulong sa financial, sa pag-edukasyon. Kailangan yun talaga nila na ganyan na meron magtulong sa kanila. Yan lang po ang pangarap ko sa kanila. Namahon sila Bilang ate, bilang ina na rin. Opo. Ngayon, meron akong kuan. Anong pangarap sana ni Gina na matapos at magiging trabaho? Dati po, pangarap ko po talaga maging doktor kasi may iniidolo po kasi ako na doktor, which is, hindi rin po naman siya sikat or kung ano, pero nagtatrabaho din po ako ng babysitter sa Davao, tapos yung husband niya po is doktor po. Tapos parang iniidolo ko po siya kasi nga po sa mga damit niya, tapos yung parang sa ginaganon niya sa puso ng tao, parang gusto ko rin pong masubukan gano'n. Na magiging doktor? Opo, gusto ko po maging doktor, pero hanggang pangarap talaga po yun kasi hindi po kasi kaya, mahal daw din po kasi yung Totoo naman yun na mahal talaga ang magiging doktor. Ngayon, isa sa mga inaano ko rin na sana merong makatulong sa pamilya ninyo, o lalong-lalo na sa pag-aaral mo. Ang gusto ko lang sana, sir, na si Papa wala man trabaho, so umaasa naman sa
ano kung meron magbigay sa kanya, umaasa lang sa mga magbigay-bigay sa kanya, yun lang. Ang gusto ko lang na sa kanila ano na, ma-purpose na sila, ano, ganyan ba? Kay sa sitwasyon talaga dapat kailangan ma-purpose yung papa ko. Wala. Gi-applyan po ng purpose, hindi po natanggap. Mao nang nasakitan ko hindi siya natanggap sa purpose na dapat medyo na tanggapin siya sa purpose para saan yung purpose for dapat makaano sila sa purpose, wala sila gitanggap, sir. Di ko alam naman wala gitanggap. Napanood niyo po yung video doon, ate? Opo, napanood ko po. Oh, namimiss ka rin ni Marilyn. Opo. Wila si ano ha? Ano sila? Mary Jerry Smart. po yun, Mary. Smart sila ng mga kapatid mo. Ikitaan ko ng mga potensyal na hindi yung tipong Umaangal ngayon sila sa sir, kay ang papa ko daw kuripot. Kailangan maging kuripot ang papa. Ang papa no, kay wala man trabaho, kay ang ibalon daw nila, kay ang ihatag sa ila kay daw 5 lang daw. Ganun talaga ang buhay, paghirapan. 5 ko. Ayaw na yung 5 ka, okay na yan, kay wala man trabaho yung papa mo, maasa ra ba sa mga padala-padala yan. So, isa kayo sa nagtutulungan at itong nakakabilib, no? Ito kay kawawa naman sir. Meron kang trabaho na kahit pansamantala makukuhanan mo ng Umaangal na yan sa akin sir, kasi pagod na daw siya, kasi bata mo yung trabaho niya, pero so laban lang. Ha? Laban lang ha? Opo. Galingan mo. At andyan naman si ate. Parang sabi nga magkamukha nga kayo para mo ring mama ate, no? Opo. At least magkamukha kasi isa lang ang inyong pinagmulan. Thank you ha. Salamat. So, meron lang akong dito maibibigay. Itong 3,000 para sa pag-aaral mo ha. Sa nakayanan ko lang ha. Pasensya na. Ito, ibibili mo ng bigas ate, kahit mga 25 or 25 kilos, tapos ulam ha. Sir, thank you po sir. Doon ko lang yan ibibigay sa papa ko sir, kay need man ito yung pera sir. Ipapadala mo. Papa ko lang Ngayong linggo pupunta. Punta kami doon sa Sunday. So ipapadala ko. Bibigay ko naman sa ito yung pera para sa kanya, kay need niya talaga ito. Salamat ha sa pag-aalaga. Habang nag-uusap kami ni tita mo, ay umiiyak ka. Opo. Bakit ka umiiyak? Nararamdaman mo yung siguro hirap.